Okay, magandang hindi pa tayo nakapag-ahit. Ayusin natin yung camera. Yan. Oh, mukhang lumuwag na tong ano natin. Kuha tayo ng stand para makapag-usap tayo na maayos mga boss. Ilipat natin dito. No? Yan. Naglinis ako ng shop. Tapos, konti lang naman ang in-improve. Gawa ng maliit lang yung shop at saka konti lang naman yung dapat i-dispatch siya. Yan. Okay? Shoutout po sa lahat. So, yung kalat natin sa shop dito sa baba, nawala na ng konti. Pero, marami pa doon sa taas. Ayan, kung mapapansin nyo, marami pang kalat yan. Yung iba dyan na nakabox, puro ilisi yan. Kaya, medyo tambak pa. So, sa mga katulad ko na nag-i-experience o nakaka-experience ng pagsikip ng shop o pagdami ng tambak, marami po mga possibilities kung bakit tumatambak. Maraming repair, maliit yung shop, or maraming tanggap, maraming tambak. Yun, mga boss. Sa tambak naman, isa sa malaking problema or dilema or na-experience ng mga technician na may shop ay yung mga hindi natutubos. Yan, yung mga hindi natutubos talaga na ano. Actually, kahit sino siguro nakaka-encounter nito. Kahit sinong technician na may shop na nakaka-encounter ng ganitong problema. 'Di ba mga boss? So, makaka-relate talaga kayo dito sa ano. Ano nga ba gagawin kapag hindi natubos yung mga pinapagawa? Kahit ako din lagi din tanong sa akin, ano ba dapat ko gawin? May mga solusyon naman pero hindi naman lahat talaga effective. Pero para sa mga bago na sa mga magtatayo pa lang ng shop at saka sa mga may mga tip tayo na ibibigay para kahit papano hindi naman eliminate or mawala yung tambak at meron pa rin. Pero kahit papano yung mga past mistakes na hindi namin na asikaso agad o hindi namin nagawa ng paraan ay hindi nyo na maranasan. Yun ang i-share natin dito. Ngayon, sa mga kapwa ko technician na makakapanood ng vlog na to, ang gagawin nyo na lang ay manood sa akin, manood sa akin, tapos comment kayo sa baba, i-share nyo yung experience nyo para makatulong tayo sa kapwa natin. Ganun. Ganun ang gagawin natin. Kaya gumawa tayo ng vlog. Hindi ka lang, madumi yung camera. Okay. So, pinaka maganda dyan mga boss, gumawa ng resibo, i-record, kunin yung contact number para maganda. Kasi may mga na-experience ako na dahil hindi ko nakuha yung contact number o hindi ko sila nabigyan ng contact number, hindi ko sila na-update kung gawa na. Kaya minsan, ayun, napipinding or natatambak dito sa shop yung mga paggawa nila. Pero kung may contact number ka, naka-record, mawawala yung problema na yun. So kung nagawa na, pwede mo silang tawagan. Ang contact number ay cellphone number, telephone number. Kung may messenger sa Facebook, okay yun. Yung at least yung tatlong yun, kung meron kayo nun, mas mabilis din nating makontak yung customer. Kasi minsan yung customer din ay nag-aantay lang ng ano. At bigyan din natin ng contact info natin yung customer para kung sakali update sila. Sa ngayon kasi, mas madali na lang ngayon. Gawa ng halimbawa sa akin, yung mga pumapasok na repair, usually online. Kaya keep in touch kami kasi may messenger. So doon kami nagka-transaction kung ano yung mga gagawin at mga dapat gawin. So kahit papaano nabawasan yung pagiging tambak or pending dito sa mga paggawa. Pangalawa, pinaka-mainam diyan mga boss hanggat maaari, hingian ng down payment yung customer. So dito sa hingian ng down payment, maraming mag-a-agree, marami ring mag-disagree sa sinasabi ko. Bakit ka mo? Kasi may iba talaga na parang iniisip na pag nanghingi ka ng down payment, mukhang pera ka. O parang tinitake advantage mo yung customer. Iba-iba yung point of view natin dito, pero para sa akin, protection din natin to sa customer at protection ng customer sa atin. Ganun lang yun. Vice versa. Para sa side naman ng technician,
ah, may benefits po yung paghingi ng down payment. Unang-una, may mga customer na minsan bigla na lang nagbabago yung isip na ayaw na lang nila pala ipagawa. Tapos, hindi ka na nila i-update kung kukunin pa ba o hindi. May mga nangyari sa akin dati dito na nasimulan ko na, tapos nag-usap na kami sa presyo, tapos bigla pala nagbago isip. Hindi man lang ako sinabihan kung kukunin niya pa ba o hindi na. Mayroon dito mga ano na in-update ko yung ano boss, kukunin mo pa ba yung ano mo o itutuloy pa ba natin o hindi na. So bandang huli, nung nakulitan sa akin, sinabihan ako na, sige boss, kalakalin mo na kasi nakabili na ako ng bago. Yung pala, bumili na pala o meron na, hindi man lang ako binalitaan. Ganon. Pero kung sakaling nahingian mo ng down payment, maobliga silang asikasuhin agad na kunin nila or kunin nila yung down payment na baka makapag-usap agad kayo. May mga ni-repair ako dito na dahil sa hindi ako naghingi ng down payment, minsan nagantay ako ng isang linggo, isang buwan, minsan umabot ng taon. Mayroon nga ako dyan, yung huling ginawa ko na na-stock ay isang taon na ngayon. Ang kwento sa akin, kailangan i-rush kasi gagamitin sa linggo. Dinala ng Friday, pinarush sa akin na umabot hanggang Sunday para magamit sa birthday. Pumunta pa ng Sunday ng umaga, kinumusta kong gawa ng amplifier nila. Sinabi ko gawa na, sinabihan pa kung babalikan mamaya. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si customer. Hanggang ngayon, natapos na lang siguro yung okasyon nila, nakalimutan na yung amplifier nila or ano, ganon. So dahil hindi ako humingi ng down payment, yung income ko nawala. Andito nga yung unit pero dapat kikita ako doon, dapat may income ako, nawala. Hindi na pinansin. Hindi ko naman basta-basta mai-dispatch kasi mahirap baka biglang hanapin. Bandang huli mababaliktad pa tayo pang lalabas na masama. Kaya ayun, na-stock. Yan yung mga problema kapag na-stock. Contact info at saka hinga ng down payment. Sa down payment, hanggat maaari mga boss, pag dinala yung unit, may estimate mo agad, mabigyan mo ng presyo bago iwan, tapos hingian mo ng down payment. Siyempre, bibigyan mo ng resibo or kasulatan yung may-ari. Kailangan talaga para sa panahon ngayon na may down payment. Yun ang pinaka-importante para maobliga yung magpapagawa na asikasuhin agad yung pinapagawa nila, mga boss. May iba kasi na hindi naman pare-pareho pero may mga customer talaga na hindi nag-aasikaso ng mga pinapagawa nila kapag minsan tinatamad na, nawawala na ng gana o nakabili na ng bago. Kaya yun na may papayo ko dyan sa mga natatambakan. Dito naman sa akin, kung hindi na ako binabaha, siguro sobrang dami ko ng tambak na gamit. Pag tinamaan kasi dito ng baha, wala na tayong magagawa kapag talagang nalubog sa baha yung lalo na kung yung binahang unit ay sira pa dati, tapos nasira, tapos hindi na binabalikan, katay talaga yung labas niyan. Okay. So, yun lang mga boss. At tawag dito, kung sakaling may maidagdag tayo dito sa susunod naman, ay gawa natin ng video. Kung kulang pa yung sinabi ko, ay pwede nyo pong dagdagan na lang sa comment section. Sa ngayon, yun lang yung naisip ko na problema at solusyon. Kung sakaling number 1 yan, contact talaga at saka hingian ng down payment. At kung may pera kayo, magrenta kayo ng bodega. Pero mga boss, sobra-sobra na yun. Okay, hanggang dito na lang. At salamat pala sa mga regular viewers natin na andyan pa rin nakasuporta. Thank you mga boss. Tuloy-tuloy natin tong channel natin kahit kaunti lang yung usad, tuloy natin. Maraming salamat.